hindi naman totoo yun. Malinis konsensya natin na tiningnan lang natin yung video at saglit lang naman yon. Yung butuhan ay umabot siguro ng mga 2 oras para sa speakership. Hali-halili kami na tinatawag, alphabetical. So, pero sabi ko nga, nangyari na yan, nagkaroon ng mga malaking issue. Kaya tayo kaagad humarap sa media at humingi ng dispensya kung tayo man ay nakapagbigay ng iba't ibang mga opinyon sa nag-viral. At nahihiya ako sa kapwa kong mga congressman sa Lingkod Bayan, sa ating sa House of Representatives, pamumuno ni Speaker, na kaya kaagad ay sinabi natin na tayo yon at hindi naman totoo yung sinasabi na tayo naglalaro o nalaban sa sugal na online sabong. Linawin lang po natin na ulit para maintindihan po ng ating mga kababayan, kinumpirma na po ninyo na kayo po yung nasa viral photos and videos na nanunood po ng online sabong habang nasa sesyon po. Hindi wala namang online sabong ngayon. At saka hindi online sabong 'yon. Yun ay isang kung sa Batangas butaw ang tawag diyan o para pinagsasabong yung 2 manok ng alaga, may gloves, wala yang tari, walang pustahan. Kaya ako naman dahil nagkaroon ng pumasok na message, tiningnan ko at inalam ko kung ano yung i-message sa akin. Pero disgrasya, meron palang kumukuha ng aking cellphone sa video at nalagyan ng caption na ako ay nagsusugal online sabong. Hindi naman totoo yun. Malinis konsensya natin na tiningnan lang natin yung video at saglit lang naman yon. Yung butuhan ay umabot siguro ng mga 2 oras para sa speakership. Hali-halili kami na tinatawag, alphabetical. So, pero sabi ko nga, nangyari na yan, nagkaroon ng mga malaking issue. Kaya tayo kaagad humarap sa media at humingi ng dispensya kung tayo man ay nakapagbigay ng iba't ibang mga opinyon sa nag-viral. At nahihiya ako sa kapwa kong mga congressman sa Lingkod Bayan, sa ating sa House of Representatives, pamumuno ni Speaker, na kaya kaagad ay sinabi natin na tayo yon at hindi naman totoo yung sinasabi na tayo naglalaro o nalaban sa sugal na online sabong. Opo. Yun, ang akin namang cellphone, walang GCash, walang money transfer. At makikita naman sa video, yung manok may gloves. Dahil hindi pwede magkasakitan yan o mas mabulaga ng manok. So, at ang tawag diyan parang pinapractice or ini-exercise nila yung manok na kanilang sasabunging manok. Opo. Malinaw po yun, Kong, di ba? Sinasabi po ninyo na hindi kayo mahilig sa sabong. At Hindi ako nakikita sa sabungan at yan ay matatanong mo naman din sa aming lalawigan. Kung meron na ng manok, yung kapatid ko, yun mahilig, yung ngayon nasa US. At yung pamangkin ko ay nag-send siya ng video tungkol dyan sa practice fight ang tawag ko kasi hindi ko naman alam kung anong tawag diya ang alam ko butaw. Opo. So, yun yung nangyari. Bakit po pinadala Kong sa inyo? May hihingin ho ba? Ano ba yung sadya? Hindi, yun marami kasi ang nagre-request din na tayo ay sumali sa kanilang palaban sa tradisyonal na sabong. Pero hindi ako nga ang nag-ano kundi yung pamangkin ko o yung kapatid ko. So,
Yun ang nangyari. Hindi ko naman inaasahan na ang laman ng video ay sabong or yung practice fight. Kaya natingnan ko. Opo. Saglit lang naman yan. Kailan lang ho ninyo nalaman, Kong, na nag-viral na po ang inyong photos at video sa social media? Yung patatlong araw, Wednesday. Kasi kaya ako na mismo ang nagpatawag ng ibang mga media do sa kwarto ko sa Kongreso. Opo, opo. Yung media ho ba na yung photographer, videographer ba na nag-post po nito, yung media organization ay nakausap nyo na at sila ho ba ay ano bang ang feedback? Hindi, ako naman nangyari na nga yan. Naipaliwanag ko na ang aking side. Humingi na tayo ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan. Ako naman, pinatatawad ko na siya, sinabi ko sa media. Kaya ang akin lang naman sinabi, sana huwag niyang ulitin dahil baka hindi katulad ko ang makuhanan niya at magkaroon pa siya ng kaso. So, sa akin, okay na yon. Ang pakiusap ko nga lang ay gano'n na dapat tanungin naman kung sino yung iyong kinuhanan, ano ba yung iyong pinapanood, kung meron kang interesadong malaman, ay di at least na nakapagbigay ako ng side bago nagkaroon ng accusation na ako ay nag-online sabong. Which is tayo against diyan sa online sabong dahil ang negosyo namin nasa livestock poultry, may farm tayo, piggery, poultry, may mga tauhan tayo na nasa sektor ng security at manpower. Maraming nagtatrabaho sa atin. Alam kong naapektuhan kapag naglalaro na online gaming. Maraming kabataan din na nalululong sa mga scatter kung ano-ano. Sa sabong, online sabong, marami ang naapektuhan dyan ng mga nagdaang panahon. Mga OFW na ang inaasahan pag uwi may pera ay may utang pa pala. So kaya ako talagang meron na akong bill na ipapile na iban ang online gaming. Kasama na yung online sabong hindi na makabalik. Opo, Kong. So nagpapakita po kasi ito na kahit nasa loob po kayo ng session ay may mga nakabantay na mga media at maaring ganito rin ang sasapitin sa mga susunod na mga pagkakataon sa iba pa. Kung meron pong napapansin yung mga media sa loob, ano pong masasabi po ninyo? Hindi, ako okay lang. Tama naman ang ating mga mamamayan na kami ay mga public servant, lingkod bayan, para kang nakalagay sa eskaparate na transparent na lahat ay dapat nakikita ng ating mamamayan. Pero ako, Jade, mulat sa pool, hindi tayo nagpabaya na yung ating advokasya, yung ating AGA Party List, Agricultural Sector Alliance of the Philippines, ang akin yung tawag dito, ito yung party list na nasa batas, nasa Constitution. Ang members natin, mga marginalized farmer sector, mga fisher folks, mga cooperative na maliliit. Isang tunay na party list na may sektor. At mulat sa pool, hindi tayo nagpabaya sa ating pakikipaglaban para i-advocate yung mga hanap buhay at kapakanan ng ating mga magsasaka, mga isda at kooperatiba. Tayo uma-attend sa lahat ng hearing. Tayo ay nagiging resource speaker pa madalas kahit sa Senado. Pag may kinalaman ng pag-uusapan sa smuggling, hoarding, profiteering, cartel, yung nagpapahirap sa ating magsasaka. Kapag may mga batas kaming ginagawa, katunayan, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, tayo ang isang principal author and sponsor dyan. Meron din tayo ngayon na livestock bill or yung Animal Industry Development Competitiveness Act. Pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, nag-PICAM na. At ang alam ko ay for signature na ating mahal na Pangulo. Na siya rin naman gusto niya, siya naglagay na urgent and priority bill to.
So masasabi ko na ginagampanan ko, naabot na aking makakaya ang ating obligasyon bilang representative ng sektor na nangangailangan ng pondo, ng lahat ng suporta para ang ating pamilyang Pilipino ay makaranas ng magkaroon ng sapat na pagkain at bumaba ang presyo nito. At ang susi lamang niyan ay alam naman natin, kailangang maging matagumpay, maunlad ang magsasakang Pilipino pati ang Fisher Folks kung gusto natin talaga na tayo magkaroon ng mura, kalidad at sapat na pagkain.